So yun 'no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, ito gagawan ko lang ito ng content saglit kasi aware naman tayo na itong pinakakabangayan natin nung eleksyon, itong mga dilawan, yung mga solid na dilawan talaga, dilawan, pinklawan, na alam naman natin na sila talaga yung kabangayan natin nung eleksyon. Well, nung eleksyon siguro pwede na nating sabihin na move on na tayo doon kasi eleksyon yon. Talagang batuhan talaga ng putik, batuhan talaga ng masasakit na salita kasi nga po eleksyon. Pero ngayon na meron ng presidente ngayon ng Pilipinas na si PBBM, napapansin po talaga ng marami na pagdating po sa relasyon po ng mga BBM supporter na katulad ko po, 'di ba, ng mga loyalista, tsaka ng mga Dilawan at tsaka ng mga Duterte, sa ngayon nga po sa hindi po inaasahang pangyayari, nag-align po itong mga Dilawan at tsaka yung mga PBBM supporter regarding po sa mga Duterte. Well, ang lumalabas kasi dito mga kababayan, itong mga Dilawan, hindi na talaga sila magbabago. Talagang anti-Marcos talaga yung mga yan. Well, that's how democracy works. So pabayaan na natin sila. Pero mga ka-streetwise, lumalabas kasi ngayon na itong mga Dilawan, kahit na mga anti-Marcos sila, mas lalong ayaw pala talaga nila sa mga Duterte. At especially ngayon mga ka-streetwise, itong si Lenny Robredo, no, medyo matagal na tayong walang update kay Lenny Robredo kasi hindi ko na siya nagagawa ng content. Kasi parang useless na magawa ng content si Lenny Robredo eh. Tapos na yung election eh. Tahimik na yung babae eh. Pero nakakatawa kasi dito mga kababayan, si Lenny Robredo natututo na pong mang-asar. Kasi merong picture si Lenny Robredo na merong hawak-hawak na pamaypay and then yung pamaypay merong picture ni Fiona at ang nakalagay doon, confidential fund. So ito mga kababayan, no? Bago tayo mapunta kay Lenny Robredo, daanan muna natin yung mga ibang dilawan dito, katulad nga po ni Saba, ni Laila de Lima. Okay. So dito, si Laila de Lima dito. So ito, base ito sa ABS-CBN kanina, balita to, no? Bali, December 13, 2023, kanina lang to. Ay, kahapon. 14 na pala ngayon, no? So ngayon ito, ang sabi dito, De Lima gives Marcos passing grade. So pasang-awa, no? Duterte failing grade on human rights. So dito, napagkumpara nga po ni Laila de Lima, na which is hindi naman importante para sa akin, pero gusto ko lang gawan ng content. So ngayon, nagsalita ito si Laila de Lima na si PBBM, parang, sige, na parang si PBBM, okay, pasado, pero si Duterte hindi. Parang ganon. So ito, basahin po natin ito dito, no? So ito ay regarding po sa human rights. Okay? Kasi alam naman po natin na itong si Saba, si Laila de Lima, ay human rights advocate daw. Okay? So sabi dito, no? Surprisingly, the current, ito sabi ni Laila de Lima to, no? Surprisingly, the current president has no repressive or oppressive policies, at least evidently. Yes, there are still killings but not as the same magnitude as the previous administration. Ito naman si Laila de Lima, parang engot din eh. Sino bang presidente ng Pilipinas ang walang nangyaring patayan? Meron. Kahit si Pinoy meron din, di ba? So continue natin, no? There are still killings but not as the same magnitude as the previous administration. I don't see any indication of state-sponsored or state-inspired killings. So I say that human rights situation now is better. So I give 3.0 so far, she added. Okay. So ngayon, itong 3.0 po kasi, grading system po ito sa college. So kapag 5, yung 5.0, bagsak. So uno, pinakamataas, yung 1.0, and then yung 3.0, ito yung parang 75 to 80. 80% parang ganon sa grading system. Well, kasi kaya naman nabanggit ito ni Laila de Lima kasi may nagtanong sa kanya. So ngayon, medyo merong comparison itong mga dilawan kay PBBM at saka kay Duterte. So ang lumalabas para kay de Lima na isang dilawan na mas okay at mas maganda. Sabihin na nga natin, na mas maganda ang pulisiya ni PBBM kumpara nga po kay dating Pangulong Duterte, kay Maudig, na mamamatay tao di umano. Okay, pumapatay ng Pilipino pero sa China takot. So ito nga mga kababayan, ito. So merong lumabas na picture kanina from Politico. Okay. So ito, mamaya babalikan natin yung picture na yan, no? So para saan ba yung picture na yan? Okay? Ito ay regalo pala sa kanya. Well mga ka-streetwise, alam naman natin na regalo lang kay Lenny Robredo yung pamaypay po na yan. Pero kailangan pa ba talagang i-post? Kailangan pa ba talagang i-post ito? Not unless na nangaasar ka talaga.
Walang yung mga dilawan to, no? Sinto-sinto din eh. So sabi dito, Robredo delighted to receive confidential fund. So confidential fund, pamaypay. Okay? Former Vice President Leni Robredo received a hand fund with the words confidential fund from a local designer. Okay? So continue muna natin to dito. No? So sabi dito, former Vice President Leni Robredo is all smiles after receiving, nakangiti ka pa talaga, no? After receiving an amusing holiday present from a local entrepreneur and designer. Robredo was presented a hand fan with the words confidential fan crafted by the talented Mike Francis Mayores during a holiday party hosted for Museo ng Pag-asa volunteers. So yung Museo ng Pag-asa, ito ata yung affiliated sa Angat Buhay, di ba? Mayores is one of the merchandisers and the Hope Museum, a project initiated by Robredo and her team. Okay. So ang picture kasi mga kababayan ito. Yan. So nako, Robredo, mababash ka dito ng mga DDS. Alam mo naman mga tatanga-tanga din yan. No? Okay, so ito nakangiti po talaga si Robredo, no? Talaga nangaasar pa. No? So yung confidential fund, merong ewan ko ba, no? Si, si Fiona yan. Si Fiona yan, di ba? Si Fiona yan eh. Confidential fund, pagkatapos may mukha ni Fiona. Okay, so kilala naman natin kung sino yung Fiona. At kilala din naman po natin kung sino yung merong confidential fund, yung FUND. So dito, binago confidential fund, tapos may mukha ni Fiona. Tapos yung mukha ni Robredo, ayan no, yung mukha ni Robredo nakangiti pa talaga. Di ba? So mga kababayan kasi, ito, ewan ko lang kung mag-agree kayo sa akin. Itong mga dilawan, kahit papano, ay nag-a-align po yung paniniwala natin dito. Unang-una po sa West Philippine Sea. Pangalawa, sa judicial system natin, especially regarding sa ICC, regarding din po sa pagpapalaya kay Leila de Lima, na lumalabas naman po talaga na planted yung kaso, and then regarding din po sa mga Duterte. Ito kasi yung bad trip dito mga kababayan eh. Ito mga DDS ngayon, mga ka-streetwise, paawa effect sila ngayon, pa-victim sila ngayon. Pero in the first place, di ba, ako po talaga, no, ako, ewan ko lang po sa inyo, no, ako po, no, nung pagkatapos ng eleksyon, naka-mindset na po talaga sa akin, at malamang pati rin po sa inyo, na habang presidente si PBBM, ang pinakakakampi natin dito ay ang mga DDS. At ang pinaka magiging kalaban natin dito ay mga dilawan. Pero ang nangyari po kasi ngayon sa hindi po inaasahang pagkakataon, at ito napapansin din ito ng mga DDS, na ngayon po ay nagtutulong-tulong para kuyugin ang mga Duterte ng mga PBBM supporter, ng mga loyalista at saka ng mga dilawan kontra dito sa mga Duterte. So ang lumalabas dito mga kababayan, isang malaking pagkakamali kung bakit naging presidente si Duterte. Ang daming naniwala kay Duterte noon. Ang daming nabulog kay Duterte noon. Pero eventually mga kababayan, ngayon po kasi lumalabas na po talaga yung mga kapalpakan ni Duterte dahil nga po sa pamumuno po ni PBBM. Kasi hindi talaga maganda magkumpara ng presidente kasi magkaiba ng personality yan. Pero po dahil po sa ginagawa po ni PBBM ngayon, lumalabas po talaga na angat, sorry. Hindi, angat na angat yung mga pulisiya ni PBBM kumpara kay Duterte. Ang dami na nating content regarding dyan sa mga Duterte na yan, no? At ayoko nang balik-balikan yan. Okay? Replay nyo na lang. So yan. So bukod nga po kay Robredo na nakangiti pa at merong hawak ng confidential fund na may picture nga po ni Sara, ni Fiona, itong si Trillanes din po, nagsalita na rin po nung nakaraang buwan na din, na ang sabi nga po ni Trillanes na mas gugustuhin ng grupo nila kasi itong grupo nga ni Trillanes, itong I think Magdalo ito, no? Base po sa mga intel report nila na mas maganda na matapos ni PBBM yung term niya bilang presidente kaysa matanggal si PBBM at si Sara Duterte po ang papalit. So ngayon, alam ko napanood niyo na to, no? Pero para pampahaba ng video at saka sa mga hindi po nakapanood ng sinabi nga po ni Trillanes, panoorin ulit po natin itong sinabi nga po ni Trillanes regarding nga po dyan sa PBBM presidency. Okay? Teka lang. Intelligence community, no, ng natong security forces doon sa sa mga network natin, yun din yung nakakalap natin. And
wala namang ibang magtatangka no na patalsikin si President Marcos kung hindi itong kampo nila Duterte, kasi pag napatalsik nila si President Marcos, ang upo si Sara Duterte, the Vice President. So kumbaga hindi mahirap i-analyze yun. Pero as it is kasi, meron ng realignments na nangyayari. No? At itong grupo ng mga Duterte kasi talagang pumupustura na sila yung magiging dominant opposition party leading up to the midterm election. Yung dating opposition, baka maging independent opposition siya. So baka ganun ang maging linyahan dito. For sure, itong kampo nila Duterte, talagang ano na yan, they would be positioning themselves as the opposition. Yes, well, kami sa aming grupo, talagang ina-analyze namin yung sitwasyon, and we came to a conclusion na it's in the interest of the country na matapos ng Marcos administration yung kanilang termino hanggang 2028. Dahil pagka ito ay na-cut short at mag-assume ang Sara Duterte as president, babalik tayo dun sa 2016 to 2022 nightmare na I hope na talagang wag naman na nating pagdaanan muli, kasi para na tayong mga masokista noon kung ihangad natin yon, ano, yung pangyayari na yun. So yun yung national interest perspective. Ayan, so malinaw. So ito no, kung ako tatanungin ninyo kung okay lang ba na makipag-alyansa sa mga dilawan. Well, kung regarding lang naman ito tungkol sa mga Duterte at mapigilan yung Sara Duterte presidency, okay lang yun. Okay yun. Walang problema yun. Pero kapag tungkol sa usaping political, tungkol sa usaping ng mga ill-gotten wealth, di ba? Martial law, siguro wag na. So kung alyansa man, hindi ko rin type. Sa totoo lang, para sa akin mas maganda na ganyan na lang. Itong mga dilawan, bumanat sa mga Duterte at banatan din ang mga Marcos tayo. Ganon. And then vice versa, ganun din. Parang ganun lang, parang naka-triangle lang, di ba? So at least mga kababayan, ang importante kasi dito, mas na-appreciate ngayon ng mga dilawan yung PBBM presidency. Makakatulong din po itong ginagawa ng mga dilawan para po mapigilan po na magkaroon po ng isang presidente, na isang Duterte ulit, na isang pro-China, especially si Baby Sara, na isang immature, spoiled brat, at tsaka boba. So yun lang po mga kababayan, no? Parang napakawalang kwentang content nito. Pero wala lang, natuwa lang po talaga ako kay Leni Robredo na ngayon natututo ng mang-asar ng pasimple, no? Kasi para sa akin pang-asar yun eh. Pang-asar kay Sara yun eh. Oh, at syempre mga kababayan, hanggang ngayon naman po talaga, itong si Leni Robredo, hindi pa rin naman talaga nagbabago yung paniniwala niyan regarding sa mga Marcos. So, pabayaan na natin yan. Okay? So, yun lang po. So, kayo, ano masabi nyo nga po dito sa ginagawa ngayon ng mga dilawan, especially itong tatlong politician na to, na si De Lima, si Robredo, at saka si Trillanes, regarding nga po dito sa mga Duterte. So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.